Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2481 hanggang 2470. Ang mga mata ni Carson, na puno ng espiritual na enerhiya, ay kayang tumagos sa kawalan ng walang kahirap-hirap. Ang simpleng porma sayon sa Pearlite Isle ay natural na hindi makakaharang sa kanyang matalas na tingin. Sa isang sulyap lamang, nakikilala niya ang aura sa Dust Gun Peel, na kamangha-manghang umabot na sa antas ng 7th grade high rank. Matagal nang naririnig ni Carson ang tungkol sa talento ni Severin bilang isang alchemist. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng tuwa at kaunting pagkagulat nang makita niya ito mismo. Dahil sa talentong ito, tila ang ating Grundy Uno Sacred Land ay maaaring magkaroon ng pagkakataong maging pinuno sa 9 Great Sacred Lands. Isang oras pa lang ang nakalipas mula nang umalis si Severin sa bulwagan, at nakagawa na siya ng isang malaking tagumpay sa alchemy. Hindi maisip ni Carson kung gaano kabilis uunlad si Severin kapag nakapasok na siya sa sagradong lupain. Ngumiti siya ng napakalawak na halos umabot sa kanyang tainga ang kanyang ngiti. Sa tabi niya, ngumiti rin si Oscar at paulit-ulit na tumango. Walang duda, ang talento ni Severin sa alchemy ay masasabing nangunguna sa buong South Sky. Noong una siyang pumasok sa Grundy Uno Sect, isa lamang siyang 5th grade alchemist. Ngunit kalaunan, dahil sa ilang mga natamo at kaalaman sa Alchemy Tower, nakagawa siya ng kahangahangang pagunlad sa loob lamang ng mahigit kalahating taon. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Severin ang partikular na paborebleng pananaw ni Carson sa kanya sa pangunahing bulwagan ng sekta. Matapos matagumpay na pinuhin ang Dust Gun Peel, umupo si Severin nang nakakrus ang mga paa sa harap ng Heavenly Cauldron sa training room. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, at mabilis siyang tumayo. Nakatitig sa Dust Gun Peel na sumasailalim sa binyag ng kulog, pinunasan ni Severin ang pinong butil ng pawis sa kanyang noo at bumuntong hininga. Tulad ng inaasahan sa isang 7th grade high rank alchemical peel. Kahit na nasa kasalukuyan akong antas ng alchemy, muntik na akong bumagsak. Isa siyang 7th grade mid-rank alchemist. Kung pag-uusapan ang antas ng pagpino ng mga 7th grade alchemical peel, halos kapantay niya ang 6th Mountain Peak Master na si Daniela. Ang tanging pagkakaiba ay nasa kanilang mga pananaw sa alchemy. Sa kabila nito, muntik nang mabaigo si Severin habang pinoproseso ang Dust Gun Peel. Malamang na nasira na ang batch ng Dust Gun Peels kung hindi dahil sa kanya na ginamit ang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob niya sa kritikal na sandali at sapilitang pinalapot ang Pildores. Matapos uminom ng 2 Pildores upang maibalik ang kanyang espiritual na enerhiya, itinaas ni Severin ang kanyang ulo at maingat na pinagmasdan ang kalangitan. Sa ilalim ng nakakatakot na binyag ng kulog sa milya-milya ang haba ng madilim na ulap, unti-unting nagpakita ng masalimuot na gininto ang linya ang ilang gininto ang Dust Gun Peels. Tumindi ang saya sa mukha ni Severin nang makita niya iyon. Alam niyang matagumpay ang pagtatangkang ito sa alchemy. Ang mga gininto ang linyang iyon ay tiyak na manifestasyon ng asensya ng langit at lupa, na nakaukit sa ibabaw ng alchemical peel, na siyang dahilan kung bakit epektibo ang 7th grade alchemical peel para sa mga Paragon cultivator. Pagkaraan ng ilang sandali, mabilis na naglaho ang maitim na ulap na tumatakip sa kalangitan, at dahan-dahang nahulog ang mga Dust Gun Peels sa mga kamay ni Severin. Sa pamamagitan lamang ng pagdama sa lumalakas na kapangyarihang panggamot at pag-amoy sa halimuyak na nagmumula sa maliliit na tableta, nakaramdam si Severin ng pagluwag sa kanyang sikmura. Ngumisi siya ng malapad. Ngayon ay opisyal ko nang maituturing ang aking sarili na ma-promote bilang 7th grade high rank alchemist. Bukod sa kanya, tanging si Daniela lang sa buong South Sky ang may hawak ng ganoong posisyon. Kahit sa Midland, ang isang taong kasing edad ni Severin ay maituturing na isang kababalaghan sa alchemy. Sa hinaharap, kung magkakaroon siya ng sapat na pagkakataon upang maabot ang ranggo ng 8th grade alchemist, ang kanyang katayuan ay maihahambing sa mga makapangyarihang elder na Royal Paragon. Pagkatapos, saan man siya magpunta, tatanggapin siya bilang isang pinarangalan na panauhin ng lahat ng pangunahing powerhouse. Kung tungkol sa maalamat na 9th grade alchemist, sila ay itinuturing na kapantay ng mga Supreme Paragon level cultivator. Gayunpaman,
nakakalungkot na sa Blue Realm, dahil sa pambihira ng mga halamang gamot na nasa 9th grade, walang sino man ang nakarating sa ranggo ng 9th grade alchemist sa loob ng libu-libong taon. Umiling si Severin at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Masyadong malayong mangyari sa ngayon ang maging isang 9th grade alchemist. Mas mabuting ituon ko muna ang aking pansin sa pagpapaunlad ng aking cultivation, pagkatapos ay kunin ang mga kayamanan mula sa dalawang pinakamataas na palapag ng Alchemy Tower, at tumungo sa Midland upang galugarin ang mas malawak na abot tanaw nito. Dahil doon, bumalik si Severin sa training room dala ang dust gun pills. Kinuha ni Severin ang enlightenment mat mula sa kanyang spatial ring at umupo nang nakakross ang mga paa rito, habang nasa posisyon ng lotus. Pagkalipas ng ilang oras, nang mapunan muli ang kanyang espiritual na enerhiya, puspos na ang kanyang sigla, at naabot niya ang tugatog ng kanyang kondisyon, inihagis ni Severin ang dust gun pill sa kanyang bibig. Nang pumasok ang tableta sa kanyang lalamunan, agad itong naging purong kapangyarihang panggamot, na agad na kumalat sa buong katawan ni Severin. Ang kanyang mga paa at kamay, buto, at meridian ay nababalot na parang isang mainit na bukal, na nagbigay ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng ginhawa. Sa ilalim ng pagdagsa ng napakalaking kapangyarihang panggamot na ito, mabilis na kumalat ang kanyang mga pamamaraan sa paglilinang, at unti-unti siyang naglabas ng isang maliwanag na liwanag sa langit. Sa ilang paghinga lamang, ang espiritual na enerhiya sa buong training room ay naging makapal na ambon, siksik at mahirap mawala. Kasabay nito, isang alimpuyo ng espiritual na enerhiya ang lumitaw sa itaas ng Pearlite Isle. Ito ay kasing laki ng isang maliit na bundok. Mabilis na nakuha ng palabas na ito ang atensyon ng mga disipulo sa loob ng Grandi Uno Sect. Isang vortex ng espiritual na enerhiya. At nanggagaling na naman ito sa direksyon ng Pearlite Isle. Maaari kayang makalusot muli si Severin. Nako, mahigit isang buwan na ang nakalipas simula nang bumalik si Severin mula sa Starry Sky Battle Space, at isa na naman siyang tagumpay. Nakakainggit talaga ang talentong ito. Walang anuman ito. Nabalitaan kong nakuha ni Severin ang Immortal Fate sa Starry Sky Battle Space. Kahit ang mga elder mula sa Midland Sacred Land ay personal na pumunta sa ating Grandi Uno Sect para tulungan siya. Hindi nakakapagtaka na nakita ko ang lahat ng mga Peakmaster na nagmamadaling pumunta sa pangunahing bulwagan ng sekta nitong mga nakaraang araw. Akala ko ang pinuno ng sekta ang magbibigay ng leksyon. Kaya, lumabas na pati ang mga elder mula sa Midland Sacred Land ay pumunta rin sa ating lugar. Oh my God! Totoo ba ang balita? Nakuha talaga ni Severin ang Immortal Fate. Galing mismo kay Spencer ang balitang ito. Personal siyang nakapunta sa Starry Sky Battle Space. Paano naging mali yan? Natigilan ang lahat ng mga disipulo ng siyam na bundok ng Grandi Uno Sect. Sa pagdating ni Carson, nalaman ng mga interesado ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kasama na ang katotohanang bumalik siya kasama sina Oscar at Severin. Kasunod ng lohikal na conclusion, hindi nagtagal at nalaman ng ilang mga disipulo sa loob ng sekta ang tungkol sa pagkakaroon ni Severin ng Immortal Fate. Hindi pa kasama rito, ang pagkakita ng mga espiritual na ilaw sa itaas ng Pearlite Isle at ang paglitaw ng mga celestial phenomena ay nagpahirap sa mga disipulo na pigilan ang kanilang pagkabigla, at mabilis na kumalat ang balita. Direktang nagdulot ito ng sensasyon sa buong Grandi Uno Sect. Samantala, sa loob ng isang kakaibang bahay na gawa sa kahoy sa Sixth Mountain. Nang matapos niya ang kanyang pag-iisa at makapasok sa Paragon Realm, tumangala si Celeste patungo sa direksyon ng Pearlite Isle. Isang mapait na ngiti ang lumawak sa kanyang mukha nang makita niya ang napakalaking vortex ng espiritual na enerhiya. Severin, lalo ba lumalawak ang pagitan natin? Kakapasok lang niya sa Paragon Realm, para lang malaman na nakuha ni Severin ang Immortal Fate sa Starry Sky Battle Space, nakakuha ng pabor mula sa mga elder ng Midland Sacred Land, at noon ay nasa bingit na ng isa pang tagumpay. Si Celeste ay pananghinaan ng loob, sa madaling salita. Hindi niya maalis ang pakiramdam na hindi niya maaabutan si Severin. 2 taon na ang nakalilipas, isa siyang kababalaghan sa alchemy ng Sixth Mountain, habang ito ay isa lamang walang kwentang tao sa Supreme Saint Realm. Pagkalipas ng 2 taon, halos hindi pa siya nakakarating sa Paragon Realm,
para lamang malaman mula kay Daniela na nakuha ni Severin ang pabor ng mga elder ng Sacred Land at nakuha ang Immortal Fate. Sa loob lamang ng 2 maikling taon, naramdaman ni Celeste na parang lumawak ang agwat sa pagitan nila ng higit pa sa magagawa ng daan-daang taon. Kasabay ng isang mapait na ngiti at pag-iling ng kanyang ulo, ang mga matang almond ni Celeste ay nagbanaag ng isang mahinang liwanag. Palaki ng palaki ang agwat sa pagitan natin, at lalo lang itong lalawak kapag nakapasok na siya sa Midland Sacred Land. Parang langit at lupa ang agwat sa pagitan natin. Sa loob ng kahangahangang palasyo sa ikalimang bundok, si Raymond, na nasa liblib na lugar, ay nakaramdam ng mabilis na pagtakbo ng espiritual na enerhiya patungo sa Pearlite Isle. Naramdaman niya ang kapangyarihan ng langit at lupa sa himpapawid, na umiikot sa ibabaw ng Pearlite Isle. Tunay ngang karapat-dapat si Severin na tawaging isang himala ng kalangitan. Ngayong nakamit na niya ang pabor ng mga elder ng Sacred Land, tiyak na magiging prominent siya sa hinaharap. Ngumiti ng mapait si Raymond, at nakaramdam siya ng matinding kawalan ng kapangyarihan sa kanyang puso. Noong isang buwan na nasa Starry Sky Battle Space si Severin, ginamit ni Raymond ang lahat ng kanyang pagsisikap sa cultivation, at kamakailan lamang ay nakarating sa Paragon Realm. Kalaunan, nalaman niya mula sa ilang Peak Masters na nakuha ni Severin ang Immortal Fate. Sa una, labis na nagulat si Raymond nang matanggap ang balitang ito. Total, karamihan sa mga kababalaghan mula sa mga pangunahing sagradong lupain at mga prestihiyosong pamilya ay nasa Level 7 Paragon o Level 8 Paragon Realm lamang. Paano kaya sila makakalaban ni Severin? Gayunpaman, kahit papaano ay nakuha ni Severin ang Immortal Fate. Nainggit si Raymond ng ilang panahon. Nang makita ang anomalya sa itaas muli ng Pearlite Isle, alam ni Raymond na malapit nang makalusot muli si Severin. Pagkatapos ng kanyang tagumpay, panahon na para tumungo siya sa Midland Sacred Land. Habang pinagninilayan ang patuloy na lumalaking agwat sa pagitan niya at ni Severin, nahirapan si Raymond na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Samantala, sa isa pang isla ng kawalan, si Carl, na kamakailan lamang bumalik sa isla, ay nasa training room, binibilang ang kanyang mga nakuha mula sa Starry Sky Battle Space. Sa sandaling iyon, ang maringal na aura ng celestial phenomena mula sa direksyon ng Pearlite Isle ay bumalat kay Carl, dahilan para bigla siyang mag-angat ng ulo. Napaawang ang kanyang bibig sa gulat. Ang Pearlite Isle na naman. Ang paglalakbay sa Starry Sky Battle Space ay lubos na nagpaunawa kay Carl sa agwat sa pagitan niya at ni Severin. Ang malalim na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay nagparamdam sa kanya ng kaunting pagkasikal. Napagtanto niya na mula noon, si Severin na lamang ang kanyang naiinggit mula sa malayo. Bagamat may hinanakit pa rin sa puso si Carl, sinisisi si Severin sa pag-alis ng kanyang pwesto sa Midland, hindi niya may kakaila ang pagganap ni Severin sa Starry Sky Battle Space. Natalo ni Severin ang mahiwagang si Damian, ang angkan ng dragon, at inagaw ang True Immortal Essence mula sa mga kamay ng maraming Saintman at banal na tagapagmana. Inamin ni Carl sa kanyang sarili na hindi niya magagawa ang alinman sa mga gawaing iyon, gaano man siya magyabang. Isang ang mabait na panalo si Carl. Nang makitang muling nakalusot si Severin, hindi na niya kinimkim ang pagnanais na makipagkompetensya. Matapos huminga ng malalim, nagsalita si Carl ng may determinasyon. Severin, balang araw ay sisikapin kung maabyutin ka. Sa loob ng Pearlite Isle, nababalot si Severin ng isang nagliliwanag na liwanag mula sa langit, hindi niya namalayan na ang kanyang tagumpay ay nagdulot ng malaking sensasyon sa loob ng Grandi Uno Sect. Matapos lunukan ang Dust Gun Pill, ang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob ng kanyang energy center ay lalong nagtipon, na ginawa itong isang malawak na gininto ang karagatan. Sa itaas ng energy center, ang mga bituin na nabuo sa kanyang sky high point ay sumabog na may walang hanggang kapangyarihan ng kalawakan. Ang asensya ng True Immortal, lalo na, ay sumabog na may nakasisilaw na kinang, na napapalibutan ng mga umiikot na pattern ng simbolo at umuusbong na banal na kadena ng pamamahala. Mabilis na pumailang lang ang aura ni Severin habang ang isang napakalaking dami ng espiritual na enerhiya ay bumuhos sa kanyang katawan. Ang nagliliyab na espiritual na kapangyarihan ay dumaloy sa mga meridian ng kanyang katawan, na kalaunan ay nagtatagpo sa kanyang energy center.
Sa bawat sirkulasyon, ang kanyang aura ay lumakas ng ilang degree. Pagkalipas ng kalahating araw, naramdaman ni Severin ang bottleneck, at biglang, isang malinaw na tunog ang umalingongaw sa kanyang isipan. Kaagad pagkatapos, isang nakakatakot na kapangyarihan ng langit at lupa ang bumalot sa kanyang buong katawan. Ang kanyang aura ay agad na nakarating sa level 5 Paragon. Pagkatapos ng kanyang tagumpay, hindi tumigil si Severin sa paglilinang. Patuloy niyang pinagninilayan ang mga simbolikong padron ng True Immortal Essence sa loob ng kanyang sentro ng enerhiya. Tila siya ay nakalubog sa isang estado ng kaliwanagan, na parang nauunawaan niya ang ilang malalalim na katotohanan. Ang estadong ito ay nagpatuloy sa loob ng buong 2 araw. Sa loob ng training room, ang matayog na ambon ay pumailan lang na parang gumugulong na ulap, mahigpit na bumabalot kay Severin. Sa sandaling iyon, ang kanyang aura ay napakalakas, na umabot na sa kumpletong antas ng level 5 Paragon. Sa loob ng 2 araw na siya ay nag-cultivate, nakalunok siya ng ilang dust gun pills ng sunod-sunod. Gamit ang napakalaki at purong kapangyarihang panggamot, ang kanyang cultivation ay mabilis na tumaas. Dahil naabot na niya ang kumpletong antas ng level 5 Paragon, muling naramdaman ni Severin ang pagkakaroon ng barrier sa realm. Bagamat naramdaman niya ang bottleneck, ang mga simbolikong pattern na nagmumula sa asensya ng True Immortal sa loob ng kanyang energy center ay napakayaman. Natural, hindi niya balak palampasin ang pambihirang pagkakataong ito. Huminga ng malalim at pinunan muli ang kanyang espiritual na enerhiya sa buong katawan, inilabas niya ang Dragon Tiger Pill na regalo ni Carson. Ang puting kulay jade na alchemical pill ay pumasok sa kanyang bibig, nag-transform sa isang maalab na apoy na bumaba sa kanyang tiyan sa pamamagitan ng kanyang lalamunan. Isang napakalaki at purong kapangyarihang panggamot ang direktang sumabog, nilamon ang buong katawan ni Severin, dahilan para mamaga siya na parang lobo. Ang kanyang mga damit ay napunit ng kanyang mga nakaumbok na kalamnan, na naging mga piraso na nakasabit sa kanyang katawan. Ang matitibay na kalamnan ay kumikinang na may kulay na tanso, at ang kanyang aura ay umikot sa itaas ng kanyang ulo na parang usok. Sa ilalim ng epekto ng napakalaking kapangyarihang panggamot na ito, ang sentro ng enerhiya ni Severin ay lumawak ng ilang beses na mas malaki kaysa dati. Ang espiritual na enerhiya sa loob ay naging mas dalisay. Ang bawat hibla nito ay kasing bigat ng 10,000 libra ng enerhiyang heptagold, na tila may kakayahang magpagalaw ng mga bundok. Pinatakbo ni Severin ang Supreme One na Scripture, minamanipula ang marangal na kapangyarihan ng langit at lupa sa loob ng kanyang katawan upang simulan ang pag-atake sa bottleneck barrier ng level 6 Paragon. Pagkalipas ng 2 araw, kasabay ng isang mahinang dagandong na umalangaw mula sa training room, isang nakakatakot na aura ang sumabog mula sa silid, diretsong bumaril pataas sa kalangitan. Ang aura ng level 6 Paragon ay parang isang nagliliwanag na araw, labis na nakakapangilabot na tila may kakayahang punatin ang espasyo. Hindi mabilang na madilim na ulap ang agad na lumitaw sa itaas ng Pearlite Isle sa sandaling nakalusot si Severin sa level 6 Paragon. Umugang ang mapula-pulang mga kidlat sa loob ng mga ulap, na parang galit ang kalangitan. Agad na nagdulot ng malaking kaguluhan ang palabas sa loob ng Grundy Unosec. Hindi ba't ito ay Heavenly Tribulation? Naku po, paparating na ang Heavenly Tribulation. Maaari kayang nakalusot na si Severin mula sa Pearlite Isle. May mali. Hindi mo ba nararamdaman? Ito ang aura ng level 6 Paragon. Talaga bang nalagpasan ni Severin ang 2 antas ng sabay-sabay? Hindi nakakapagtaka na pinukaw nito ang puot ng kalangitan at nagdulot ng Heavenly Tribulation. Bulalas ng hindi mabilang na mga disipulo ng may paghanga at inggit. Ang sabay-sabay na paglusot sa 2 palapag ay isang talentong hindi pa nila nakikita noon. Sa pangunahing bulwagan sa kabilang panig, si Carson, na nagpapahinga at umiinom ng tsaa, ay naramdaman din ang mga pagbabago sa direksyon ng Pearlite Isle. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa tuwa, at siya ay humagalpak sa malakas na tawa. Napakahusay. Nalampasan ang 2 antas ng sabay-sabay. Mukhang talagang kakaiba ang disipulo kong ito. Hindi napigilan ni Carson ang humagalpak ng tawa.
Sa mga araw bago ang tagumpay ni Severin sa Level 5 Paragon at ang kanyang paglalakbay patungong Midland kasama si Carson, espesyal pang ang nagbigay si Carson ng Dragon Tiger Pill para masiguro ang matagumpay na tagumpay ni Severin. Ang resulta sa pagkakataong ito ay talagang ikinagulat niya. Direkta ni Severin na nakarating sa Level 6 Paragon, na nilagpasan ang 2 level ng sabay-sabay. Mahalagang tandaan na ito ang Paragon Realm, hindi ang Supreme Saint o Royal Saint Realm. Ang agwat sa pagitan ng bawat realm ay parang isang bangin na mahirap tawirin. Dahil sa pambihirang talento ni Severin at matapos makarating sa Level 6 Paragon, malamang ay kasing husay na siya ng sinumang saintman sa mga sagradong lupain. Paano hindi matutuwa si Carson dito? Nang malaman ni Carson na nakarating na pala si Severin sa Level 6 Paragon, hindi napigilan ng lalaki ang kanyang tawa. Ibinaba niya ang kanyang tasa ng tsaa at agad na tumayo, balak lumipad patungo sa Pearlite Isle. Gayunpaman, nang marating niya ang pasukan ng pangunahing bulwagan, bigla siyang huminto at lumingon. Bumalik sa kanyang upuan ng nakangiti, sabi ni Carson. Nakalusot lang si Severin. Kung magmamadali ako ngayon, natatakot akong baka makaapekto ito sa pag-consolidate ng mga level niya. Kaya, mas mabuting maghintay muna ako ng kaunti. Ang pagkahumaling ni Carson kay Severin ay patuloy na lumalago matapos siyang obserbahan ng ilang araw. Hindi lamang si Severin ay may kahanga-hangang talento, kundi ang kanyang kahusayan sa alchemy at swordsmanship ay pambihira rin. Ang isang disipulong tulad niya ay madaling mamumukod tangi kahit sa mga saintman ng ibang sagradong lupain sa Midland. Tila ang pagkakaroon niya bilang pangunahing disipulo sa Grundy Uno sect ay talagang isang maliit na paggamit sa kanyang mga talento. Pagbalik sa Pearlite Isle, ang umiikot na mga pilak na arco ng kidlat sa kalangitan ay unti-unting naging mas marahas matapos makapasok si Severin sa Level 6 Paragon. Mula sa loob ng malawak na kalawakan ng mga ulap, isang nakakatakot na aura ang lumabas, na parang nagbabadya ng katapusan ng mundo. Ang buong kalangitan ay nabasag ng mga pilak na arco, at ang mga kulog na kasing kapal ng mga sinaunang puno ay umugang pababa patungo sa Pearlite Isle. Sa loob ng training room, si Severin, nakakapasok lang sa Level 6 Paragon, ay agad na naramdaman ang paparating na kulog. Walang pag-aalinlangan, iminulat niya ang kanyang mga mata at tumakbo palabas ng silid, dumiretso sa kulog. Ang magkasunod na pagsulong ng 2 antas ay naging sanhi ng tuluyang pagkaubos ni Severin sa espiritual na enerhiya at kapangyarihan ng langit at lupa sa loob ng daan-daang milya. Maging ang pagbabago ng kulay ng langit at ang galit ng kalangitan ay sanhi ng banal na kadena ng kaayusan sa loob ng True Immortal Essence. Karaniwan, maliban kung ito ay isang pagsulong mula sa Level 9 Paragon patungo sa Royal Paragon, hindi magaganap ang 27 Heavenly Tribulation. Gayunpaman, ang pagpukaw ni Severin sa langit at lupa sa pamamagitan ng paglusot sa 2 antas ay nakaakit ng kanilang puot. Natural, wala siyang kinatatakutan at umakyat sa kalangitan, hinarap ang hamon ng harapan. Ang kanyang kulay tansong balat ay kumikinang sa umaagos na sigla, na parang isang nagliliyab na hurno ng langit at lupa, na agad na ginagawang mga alon ng init ang nakapalibot na hangin. Ang pababang pulang kulog ay mabangis na tumama kay Severin, na sumabog sa isang nakabibinging dagandong, na nagdulot ng pagsabog ng kuryente sa paligid niya. Matapos malusutan ang Level 6 Paragon, ang pisikal na katawan ni Severin ay naging napakalakas, na parang isang elite quality na espiritual na kayamanan, na hindi tinatablan ng pinsala. Ang makalangit na kulog na bumabagsak sa kanya ay parang pagkamot ng Katie, walang pinagkaiba. Hindi man lang nito kayang basagin ang kanyang balat. Matapos basagin ang makalangit na kulog sa isang suntok lamang, si Severin ay nagpakawala ng isang mahabang alulong sa langit at direktang sumugod sa madilim na ulap. Ha. Yan lang ba ang kaya mo? Sige na. Tila napukaw ng kanyang mga kilos, ang mga ulap sa kalangitan ay agad na umugang ng may malalakas na kidlat, kumikislap. Ang malalakas na kulog, na may dalang nakakatakot na aura ng pagkawasak, ay mabangis na bumaba patungo kay Severin. Si Severin, matapos lamusong sa mga ulap, ay mariing ipinikit ang kanyang mga mata, hinayaan ang mga kulog na tumama sa kanya ng walang pagtutol. Habang unti-unting namamanhid ang kanyang katawan,
pakiramdam niya ay nakababad siya sa maligamgam na tubig sa paligan, relax at komportable. Nasaksihan ng mga kalapit na disipulo sa Pearl Light Isle ang eksenang ito ng nanlalaki ang mga mata, ang kanilang mga anit ay nangangatog habang sila ay nananatiling nakatutok sa lugar. Wow! Isa talagang halimaw si Severin. Hindi lang niya binabaliwala ang kulog na parang wala lang, kundi diretso rin siyang sumusugod sa gitna ng mga ulap ng kapigatian. Napakahalimaw talaga. Ang makalangit na kulog na iniiwasan ng iba na parang salot ay parang laro ng bata para kay Severin. Sus Mariosep, kailan kaya ako magiging kasing lakas ni Severin? Nagbulungan ang mga nanood dahil sa pagkamangha at paghanga. Karaniwan, ang mga Paragon Cultivator ay maingat na humaharap sa Heavenly Tribulation, habang kinakatawan nito ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ito ang puot ng langit. Gayunpaman, pagdating kay Severin, parang naglalaro siya ng bahay-bahayan na parang isang bata. Lumipad siya ng mag-isa sa mga ulap ng tribulation, at hinayaan siyang huyugan ng kulog. Gaano nga ba kalakas ang pisikal niyang katawan para makayanan ang lahat ng iyon? Paanong hindi mapapasigaw sa pagkamangha ang mga disipulo? Sa loob ng mga ulap ng kapigatian, nakapalibot kay Severin ang malalakas na ungol, at ang kanyang pisikal na katawan ay lalong naging nakakatakot sa ilalim ng binyag ng makalangit na kulog. Ang purong dugo at enerhiya na nagmumula sa kanyang pisikal na katawan ay sapat na upang mapunit ang kawalan. Para silang matatayog na bundok at malalawak na dagat, na may malalim na aura. Maya-maya, nang mapansin ni Severin na humihina ang epekto ng binyag ng kulog, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ibinuka niya ang kanyang mga labi, at biglang sinipsip ang makalangit na kulog. Ang kulog sa loob ng buong ulap ng kapigatian ay agad na tumunog na parang mga daong kumakaluskaw sa hangin, habang mabilis itong dumadaloy sa kanyang bibig. Ang maringal na kapangyarihan ng makalangit na kulog ay pumasok sa kanyang katawan, nililinis ang pisikal na anyo ni Severin at pinipino ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang sentro ng enerhiya. Habang gumagana ang Supreme One na Scripture, ang mga nakakatakot na kulog na ito ay agad na naging dalisay na kapangyarihan, na nagpapalusog sa pisikal na katawan ni Severin. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagpakawala si Severin ng isang mabigat na buntong hininga. Sinuri niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan gamit ang kanyang banal na pandama, at nakita ang gininto ang liwanag at ang tumataas na pagbabago-bago ng mana sa loob ng kanyang sentro ng enerhiya. Maihahambing pa nga ito sa mga level 7 Paragon sa mga sagradong lupain. Ito ay lubos na nagbigay kasiyahan kay Severin, at bulong niya sa kanyang sarili. Ngayon ay mayroon na akong kapangyarihang protektahan ang aking sarili kapag pumunta ako sa Midland. Ang cultivation ni Severin sa level 6 Paragon ay maaaring mayroon pa ring kaunting pagkakaiba kumpara sa mga saintmen ng mga sagradong lupain sa Midland. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang husay sa pakikipaglaban ni Severin, kahit papaano ay may kakayahan siyang makipaglaban sa mga saintmen na iyon. Hindi tulad ng kanyang mga nakaraang engkwentro sa Starry Sky Battle Space, kung saan kailangan niyang i-activate ang Royal Paragon Protective Charm upang mapaglabanan ang mga atake ni Drake. Matapos suriin ang kanyang katawan, dahan-daang bumaba si Severin at bumalik sa Pearl Light Isle. Ang dumadagandong na kulog mula sa maitim na ulap ay natural na nakakuha ng atensyon ni Diane at ng iba pa sa Pearl Light Isle. Nang makitang bumababa si Severin, mabilis na nagtipon ang lahat. Puno ng saya ang mukha ni Diane. Binabati kita, mahal ko. Ang sabay-sabay na paglampas sa dalawang antas ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa sekta. Magiliw na tiningnan ni Gilda si Severin, at maingat na sinabi. Binabati kita, mahal, sa pag-abot mo sa level 6 Paragon. Nakiisa rin sa pagbati sina Sheila, Sofia, at ang iba pa. Oo, Severin. Ang layo na ng nauna mo sa amin ngayon. Isa talaga siyang halimaw, na nakakalagpas sa dalawang antas ng sabay-sabay. Samantala, nahihirapan pa rin ako sa level 5 Supreme Saint. Bahagyang ngumiti si Severin, ikinumpas ang kamay, at sinabing, hahaha. Dumating ang pagkakataon para sa tagumpay, at sumabay na lang ako sa agos. Nagsasalita siya ng totoo.
Ang kanyang tagumpay na makalusot sa 2 antas ng sabay-sabay ay halos imposible kung hindi dahil sa Dragon Tiger Pill na ininom niya sa kritikal na sandali at sa asensya ng True Immortal. Nang makita kung gaano kahanhin si Severin, tumayo ang Great Elder at sinabing, "Magdaos tayo ng piging upang ipagdiwang ang tagumpay ni Severin." Tumanggaw si Wulrich. Tunay nga, sulit itong ipagdiwang. Habang lumalakas si Severin, lalo tayong nakakaramdam ng pagmamalaki. Hindi napigilan ni Severin ang mapangiti ng mapait. Sa huli ay tumanggaw siya bilang pagsang-ayon. Habang pinagmamasdan ang masasayang mukha sa paligid, naisip ni Severin sa sarili. Bueno, malamang hindi magtatagal at pupunta na ang lahat sa Midland. Ituring na natin ang pagdiriwang na ito sa Grundy Uno Sect bilang huli. Kinabukasan, lumabas si Severin ng kanyang silid na mukhang presko ang pakiramdam. Sinulyapan niya ang 4 na natutulog na babae sa kama at ngumiti. Sa looban, pagkatapos kunin ang mainit na tubig at tuwalya na iniabot sa kanya ni Emery, nagsalita si Severin. "Emery, halos kalahating taon ka nang nasa tabi ko. May nagawa ka na bang progreso sa alchemy, at nakarating ka na ba sa 7th grade?" Si Emery, na dating pinuri bilang pangalawang kababalaghan ng alchemy ng 6th Mountain at dating karibal ni Severin, ay naging utusan niya matapos matalo sa isang tunggalian at sumama sa kanya sa Pearlite Isle. Hinihiling ni Severin kay Emery na pinuhin ang 6th grade Emerald Spirit Pill para sa kanya sa nakalipas na 6 na buwan, na hindi madaling gawain. "Hindi pa. Masyadong mahirap para sa akin ang alchemy ng 7th grade." Sumagot si Emery, umiiling at nakadila dahil sa kahihiyan. Nang una niyang magpasyang sumama kay Severin sa Pearlite Isle, iyon ay para matuto ng alchemy mula rito. Gayunpaman, wala pa ring nagagawang anumang tagumpay si Emery, na naging dahilan upang pagdudahan niya ang talento nito sa alchemy. Kumunat ang noo ni Severin sa tugon nito. Pagkatapos ng ilang sandaling pagmumuni-muni, kumuha siya ng isang maliit na flake ng jade mula sa kanyang singsing at iniabot ito kay Emery. "Ito ang aking kaalaman sa alchemy, tanggapin mo. Hindi mo na kailangang pumunta sa Pearlite Isle." Sabi ni Severin, matatag ang tono. Tumangala si Emery na may hindi makapaniwalang bakas sa kanyang mukha. Tila may ideya na siya sa nangyayari, at ang liwanag sa kanyang malalaki at naluluhang mga mata ay mabilis na naglaho. "Sige." Mahinang sabi niya, sabay kuha ng maliit na flake ng jade mula sa kanya. Naunawaan ni Emery na mula noon, sila ni Severin ay mabubuhay sa 2 magkaibang mundo. Simula nang dumating si Carson sa Grundy Uno Sect ilang araw na ang nakalilipas, nalaman niya mula sa kanyang Panginoong si Daniela ang tungkol sa pagkuha ni Severin ng Immortal Fate at sa nalalapit nitong paglalakbay patungong Midland. Nang makita ang panandaliang kalungkutan sa mga mata ni Emery, bahagyang ngumiti si Severin at sinabang, "Mag-aral kang mabuti, magnilay-nilay ng malalim." Sa loob ng maliit na flake ng jade na ito, hindi lamang ang aking mga pananaw sa pagiging isang 7th grade alchemist kundi pati na rin ang karunungan sa alchemy ng mga ninuno ng sekta. Napakatalino mo, at may potensyal kang maging isang 8th grade alchemist sa hinaharap. Nang malaman ni Emery na napakahalaga ng maliit na flake ng jade, mahigpit niya itong hinawakan habang ang kanyang maselang mukha ay nanginginig sa emosyon. Sandali niyang binaha ang kanyang isipan sa napakaraming kaisipan at emosyon, ngunit ng oras na para magsalita, hindi makapagsalita si Emery. Nagkunwari siyang kalmado, nagpakita ng matapang na ngiti sa kanyang mukha, at gumawa ng isang masayang kilos kay Severin. Matigas ang kanyang tingin habang sinasabi niya ito. "Huwag kang mag-alala, Severin. Kahit isa pa lang akong 6th grade high-rank alchemist sa ngayon, naniniwala akong maaabutan din kita balang araw." Pagkatapos sabihin iyon, gumawa si Emery ng nakakatawang mukha kay Severin, pagkatapos ay binuhat ang tansong palanggana at malamig na umalis. Hanggang sa tuluyang maglaho ang figure ni Emery, sinabi ng isang tao nang nakangiti sa likuran ni Severin. "Paano mo natitiis na mawalay sa iyong munting alipin ng ganoon?" Dumating si Diane, na nakasuot ng puting roba, nang hindi nalalaman ni Severin. Nakangiti ito sa kanya. "Severin, nakita mo ba kung paano biglang lumabo ang liwanag sa mga mata ni Emery matapos niyang mahulaan na pupunta ka sa Mid?"
Agad siyang pinutol ni Severin gamit ang isang mapait na ngiti. Dayan, walang nangyayari sa pagitan namin ni Emery, kaya huwag kang padalos-dalos sa mga konklusyong ganyan. Inikat ni Dayan ang kanyang mga mata. Sa kanilang mga pakikipag-ugnayan sa nakalipas na kalahating taon, bahagya niyang naramdaman ang pagbabago ng saloobin ni Emery sa kanyang asawa. Mula sa pagiging nagdududa noong una pagdating sa Pearlite Isle hanggang sa pagiging puno ng paghanga at pagsamba, hindi nakaligtas sa atensyon ni Severin ang pagbabago ng saloobin ni Emery. Kaya naman ganoon ang naging tugon niya kanina. Nang makita ang kaakit-akit na ekspresyon at pag-ikot ng mga mata ni Dayan, nilapitan siya ni Severin at marahang hinawakan ang kanyang kamay, sabay sabing. Limitado lang ang mga pwesto para sa biyahe sa Midland. Bukod sa inyong apat, ang mga natitirang pwesto ay nakalaan para kina Miles at sa iba pang mga Pickmaster. Isa pa, sapat na para sa akin ang pagkakaroon ninyong apat na kasama, kaya bakit pa ako magkakainteres sa ibang mga babae? Bagamat tunay ngang maganda si Emery, nakapantay ni Dayan at ng iba pa niyang asawa sa panlabas na anyo, si Severin ay hindi basta-basta naaakit sa hitsura lamang. Hindi siya ang tipo ng babaeng naaakit sa lahat ng babaeng nakikita niya. Nasiyahan si Dayan sa tugon nito. Inihilig niya ang kanyang ulo sa dibdib nito, ramdam ang malakas at mainit nitong presensya, at marahang sinabi. Nasa iyo ang lahat. Alam kong magiging isang makapangyarihang tao ka sa mundo ng cultivation. Ang malalakas na individual sa mundo ng cultivation ay palaging napapalibutan ng magagandang babae, kaya sana ay hindi mo ito palampasin. Nag-init at naantig si Severin sa mga salita nito. Hinalikan niya ang noo ni Dayan at marahang sinabing. Sapat na sa akin ang pagkakaroon ninyong apat, mahal ko. Kinahapunan, nagpaalam si Severin sa kanyang apat na asawa at dumiretso sa plaza ng Alchemy Tower. Sa pagkakataong ito, balak niyang hamanin ang Alchemy Tower at makuha ang kayamanan sa ika-9 na palapag bago sumunod kay Carson patungong Midland. Nakuha na niya ang Heavenly Cauldron sa ika-8 palapag. Kaya naman, naniniwala si Severin na may isa pang mahalagang kayamanan sa ika-9 na palapag. Habang nag-iisip, nakarating siya sa plaza ng Alchemy Tower. Sa sandaling iyon, kakaunti ang mga disipulo na naroroon sa plaza. Pagdating, hindi nag-aksaya ng oras si Severin at pumasok sa Alchemy Tower. Pagpasok niya sa Alchemy Tower, naramdaman niya ang mabilis na pagbabago ng kapaligiran, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang espasyo. Lumingon siya sa paligid at napagtanto na nasa ika-8 palapag na siya ng Alchemy Tower, isang lugar na dati niyang napuntahan. Sana sa pagkakataong ito ay maayos kung malampasan ang mga hamon at makapasok sa ika-9 na palapag. Bulong ni Severin sa sarili. Sa kabila ng pag-angat ng kanyang kakayahan sa alchemy bilang isang 7th grade alchemist, medyo hindi pa rin mapakali si Severin. Alam na alam ng lahat ang hirap ng Alchemy Tower. Umiling si Severin at nag-focus, maingat na sinuri ang kanyang paligid. Nang sandaling iyon, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Para umunlad, kailangan mong pinuhin ang 2 8th grade alchemical pills. Pagkarinig ng boses, hindi mabilang na liwanag ang lumitaw sa harap ni Severin, at napakaraming mapanlinlang na imahe ng mga halamang gamot ang lumutang sa harap niya. Nang malaman ang mga kondisyon para makaakyat sa ika-9 na palapag ng Alchemy Tower, kumunot ang noo ni Severin ng may tensyon. 8th grade alchemical pills. Wala na siguro akong ibang magawa kundi subukan. Dahil kamakailan lamang ay nakarating sa 7th grade high-rank alchemist, ang pagtatangkang pinuhin ang mga 8th grade alchemical pills ay nagdulot ng isang nakakatakot na hamon, kahit na ito ay isang simulasyon lamang. Hindi nang ahas si Severin na maging mahinahon. Ginamit niya ang kanyang buong lakas, agad na kumilos. Una niyang pinili ang mga bihirang halamang gamot na angkop para sa alchemy at nagpatuloy sa pagpino ng mga ito. Ilang sandali pa, isang pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kalawakan, kasabay ng pag-ihip ng itim na usok. Tinitigan ni Severin ang sumasabog na kaldero sa harap niya ng may pulang mata at seryosong mga mata. Ang mga 8th grade alchemical pills ay talagang lubhang mahirap. Gayunpaman, walang balak sumuko si Severin. Nabigo siya ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Tiniis niya ang hindi mabilang na mga pagkabigo,
ang kanyang mga mata ay naging kasing pula ng kuneho. Sa wakas, sa isang sandali ng matinding konsentrasyon, ang ilusyonaryong kaldero sa harap ni Severin ay nanginig ng marahas, at isang walang katapusang pag-unawa at pananaw sa alchemy ang sumikat sa kanyang isipan. Sa harap niya, isang makinang na gininto ang liwanag ang biglang sumiklab, at pagkatapos, muling umalangaw-ngaw ang nagyayelong boses. Natapos na ang ikawalong palapag. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, pakiramdam ni Severin ay binalot siya ng isang di nakikitang puwersa, agad na pumasok sa ikasyam na palapag ng Alchemy Tower. Kasabay nito ay nanginig ang buong Alchemy Tower. Kasabay ng pagyanig ay 12 malalakas na kalabog ng metal, na umalangaw-ngaw sa buong Grande Unosec. Sa kaibuturan ng Sixth Mountain, sa isang kakaibang patio, nakaupo si Celeste nang nakakross ang mga paa sa harap ng isang kaldero, ang kanyang tingin ay nakatuon ng mabuti sa sitwasyon sa loob. Sa pagkakataong ito, kailangan kong sumulong para maging isang 7th grade alchemist. Ang banal na pakiramdam ni Celeste ay matatag na kumapit sa mga pagbabago sa loob ng kaldero habang tahimik siyang nagmumuni-muni. Mula nang masaksihan niya ang kababalaghang dulot ng 7th grade high-rank alchemical pill sa itaas ng Pearl Light Isle ilang araw na ang nakalilipas, lubos na alam ni Celeste ang lumalaking pagkakaiba sa pagitan niya at ni Severin. Hindi lamang ito sa cultivation, kundi pati na rin sa alchemy. Maaaring hindi niya may pagmamalaki ang parehong antas ng talento sa cultivation gaya ni Severin, ngunit pagdating sa alchemy, tiwala si Celeste na hindi siya mas mahina kaysa sa kanya. Kaya, pagkatapos pagtibayin ang kanyang kamakailang tagumpay sa Paragon Realm, agad na sinimulan ni Celeste na sumulong upang maging isang 7th grade alchemist. Habang si Celeste ay matamang nakatuon sa kaldero sa harap niya, isang makinang na liwanag ang biglang umakyat sa kalangitan, at ang malawak na mga hibla ng lilang ambon ay nanatili na parang isang canopy sa ibabaw ng Alchemy Tower sa loob ng mahabang panahon. Dinagtagal, 12 dumadagandong na mga tugtog ang umalangaw-ngaw sa hangin, parang mahinang kulog na sumasabog sa mga tainga ng may napakalaking momentum. Ang nakabibinging tunog ng kampana, na nagmumula sa plaza ng Alchemy Tower, ay nagpakawala ng mga alon ng tunog na umalangaw-ngaw sa buong Grande Unosec. Agad na nanlaki ang mga mata ni Celeste sa gulat. Ang 12 tol ng Alchemy Tower. Maaari kayang may pumasok sa ikasyam na palapag. Bahagyang nababalutan ng pagkamangha ang buong mukha ni Celeste, hindi niya pinansin ang kalderong naglalabas pa rin ng itim na usok. Bigla siyang tumilapon mula sa lupa kasabay ng isang malakas na pag-ugong. Sa mga miyembro ng sekta na maihahambing sa kanya sa talento sa alchemy, si Severin lang ang naroon. Dahil sa 12 tol ng Alchemy Tower, ibig sabihin ay may pumasok sa ikasyam na palapag, at sigurado siyang si Severin iyon. Paanong hindi nito natitigilan si Celeste? Ilang segundo ang lumipas, nagising si Celeste sa kanyang pagkabigla, at lumipad sa ere na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Mabilis siyang nakarating sa plaza ng Alchemy Tower. Pagdating pa lang ni Celeste sa plaza ng Alchemy Tower, nakita niya mula sa malayo ang pagbabago sa monumentong itim na bato na nasa tabi ng tore, ang pangalan ni Severin ay nabago. Severin Foylet, ikasyam na palapag. Walang imat na nakatayo si Celeste sa plaza, nakatitig sa pangalang nakarating na sa tuktok. Pagkaraan ng mahabang panahon, napabuntong hininga siya ng mapait. Mas malakas ka naman kaysa sa akin, di ba? Samantala, kahit nasaan sila sa Grande Unosec, naririnig ng lahat ang dumadagandong na tunog. Mabilis na nakuha ng penomenong ito ang atensyon ng mga disipulo ng Grande Unosec. Ano? Anong nangyayari? Mukhang nanggagaling ito sa Alchemy Tower. Maaari kayang may isa na namang kababalaghan sa alchemy na lumitaw sa sekta. Si Severin pala. Nakarating na si Severin sa ikasyam na palapag ng Alchemy Tower. Ano? Oh my God! Wala pang 2 buwan mula nang narating ni Severin ang ikawalong palapag ng Alchemy Tower, at ngayon ay nalampasan na niya ang isa pang palapag. Nang malaman na nakarating na si Severin sa ikasyam na palapag ng Alchemy Tower, ang mga nakapalibot na disipulo ay sumiklab sa isang koro ng pagkamangha at talakayan. Lalo na ang mga nasa Sixth Mountain na nakasaksi kay Severin na pumasok sa Alchemy Tower, at pagkatapos ay nakita muli ang kanyang pangalan sa tuktok ng monumento sa labas.
Ang balitang ito ay hindi lamang pumukaw sa mga disipulo ng sekta kundi nagudyok din sa lahat ng mga Peakmaster mula sa lahat ng bundok na lumipad sa kalangitan at lumipad patungo sa Alchemy Tower. Sa loob ng Alchemy Tower, hindi pa rin alam ni Severin na ang kanyang tagumpay sa paglampas sa level 8 ay nagdulot ng malaking sensasyon at pagkabigla sa labas. Habang dumadaan sa kaleidoscopic mirror space, sa wakas ay nakarating siya sa ikasyam na palapag ng Alchemy Tower. Kumislap ang tuwa sa mga mata ni Severin pagpasok niya sa ikasyam na palapag. Sa wakas, narating ko na ang ikasyam na palapag. Iniisip ko kung anong mga kayamanan ang naghihintay sa palapag na ito. Dati, sa ikapitong palapag, nakuha ni Severin ang mga kaalaman sa alchemy mula sa dating ninuno ng sekta, na nakatulong sa kanya upang maging isang 7th grade alchemist. Sa ikawalong palapag, nakuha niya ang Heavenly Cauldron, na may hahambing sa isang elite quality spiritual treasure, na may kakayahang pataasin ang pill refinement efficacy ng 40% at pinuhin pa ang lahat ng bagay sa mundo. Matapos tiisin ang hindi mabilang na paghihirap, sa wakas ay narating ni Severin ang ikasyam na palapag ng Alchemy Tower. Dahil sabik na matuklasan ang mga kayamanang naghihintay sa kanya sa palapag na ito, huminga siya ng malalim at pinigilan ang pananabik sa kanyang puso. Maingat niyang pinalawak ang kanyang divine sense at nagsimulang mag-explore. Ang ikasyam na palapag ay hindi ganoon kalawak, ngunit ito ay ganap na puti. Ang unang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon ay isang halamang gamot na lumulutang sa ere, nagniningning sa espiritual na liwanag at kahawig ng ginseng. Namangha si Severin nang makilala ang halamang gamot. Hindi ba't iyan ay isang lilang ginseng, isang halamang gamot na nasa 8th grade? Ang lilang ginseng, isang halamang gamot na nasa 8th grade, ay nagtataglay ng kahangahangang kakayahang magbigay ng sustansya sa kaluluwa. Maaari itong gamitin sa pagpino ng Divine Opening Pill, Breaking Saint Pill, at marami pang ibang tableta, kaya napakahalaga nito. Hindi inaasahan ni Severin na makakahanap siya ng halamang gamot na nasa 8th grade tulad ng lilang ginseng sa loob ng Alchemy Tower. Dahil sa pananabik na bumabalot sa kanyang mukha, mabilis niyang inabot ang kamay upang kunin ang lilang ginseng. Matapos itong maingat na suriin, bulalas ni Severin. Tunay nga, pinapaboran ako ng kapalaran. Bagamat tila nasa mabuting kondisyon ang lilang ginseng, matagal na itong inani, na nagresulta sa bahagyang pagkawala ng bisa ng medisina. Sa kabila nito, isa pa rin itong napakahalagang kayamanan. Kumuha si Severin ng isang kahon ng jade na gawa sa puting jade mula sa kanyang spatial ring at maingat na inilagay ang lilang ginseng sa loob. Matapos makumplito ang gawaing ito, pinalawak niya ang kanyang banal na pandama at ipinagpatuloy ang paggalugad sa natitirang bahagi ng ikasyam na palapag. Di nagtagal, may napansin siyang kakaiba. Sa timog silangang sulok, isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya ang lumulutang. Habang ang kanyang banal na pakiramdam ay lumalaganap sa buong lugar, napaawang ang kanyang bibig sa pagkamangha. Wow! 1,000-year clock elixir. Bulalas niya. At ang Earth Fire Spirit elixir. At ang Wind Thunder apricot. Sandali na tumigil si Severin, pinagmamasdan ang tanawin sa harap niya. Ang dahilan ay, lahat ng ito ay mga halamang gamot mula sa 8th grade. Mahigit 100 halamang gamot mula sa 8th grade ang maayos na nakaayos sa sulok. Paanong hindi mamangha si Severin? Isa lamang sa mga halamang gamot na ito na inilagay sa labas ay madaling makaakit ng atensyon ng mga Royal Paragon Cultivator, na magdudulot ng matinding kompetisyon at kaguluhan, ngunit hindi inaasahang nahulog ang mga ito sa kandangan ni Severin. Matapos kurutin ang kanyang pulso upang kumpirmahin na hindi siya nananaginip, natuwa si Severin. Mabilis siyang sumenyas at kinuha ang mga halamang gamot. Isang kumpol ng mainit na espiritual na enerhiya, na naglalabas ng malakas na halimuyak, ang lumutang sa harap ni Severin. Nagliwanag sa tuwa ang kanyang mukha nang makita iyon. Earth Fire Spirit Elixir, isang kayamanan sa mga halamang gamot ng 8th grade, na may kakayahang pinuhin ang Breaking Saint Pill at ang Royal Paragon Healing Pill. Pagkatapos ay inabot niya ang isang apricot na kasing laki ng hinlalaki na may kumikinang na hangin at kulog na aura, na may mga arko ng kidlat na sumasayaw sa ibabaw nito. Tuwang-tuwa na bulalas ni Severin matapos maingat na suriin ang apricot.
Ang Wind Thunder Apricot. Ayon sa alamat, naglalaman ito ng asensya ng hangin at kulog. Pagkatapos kainin, mapapahusay nito ang pag-unawa ng isang cultivator sa mga katangian ng hangin at kulog. Kung gagamitin sa alchemy, maaari itong gawing isang Thunder Wind Pill na nasa 8th grade. Ang Wind Thunder Pill ay isang espesyal na alchemical pill. Maaari nitong direktang mapahusay ang antas ng cultivation ng isang cultivator, ngunit maaari nitong baguhin ang mga mata ng cultivator tungo sa Wind Thunder Eyes, na magbibigay daan sa kanila na makakita sa mga ilusyon, tumagos sa kalawakan, at magtaglay ng maraming iba pang mystical na kakayahan. Bukod pa rito, ang Wind Thunder Pill ay pinakaangkop para sa mga cultivator na naglilinang ng mga thunder techniques, dahil kaya nitong linangin ang 5 elements Divine Thunder. Matapos makuha ang Wind Thunder Apricot, ikinumpas muli ni Severin ang kanyang kamay, at halos 10 halamang gamot sa 8th grade ang lumitaw sa harap niya. Nang makita ang mga napakahalagang halamang gamot na ito na madaling makuha niya, nagsimulang bumilis ang paghinga ni Severin.